Okay, class, good evening. So, ayan. Meron na naman tayo another problem. The beam is subjected to the two concentrated loads as shown. Assuming that the foundation exerts a linearly varying load distribution on its bottom, determine the load intensities W1 and W2 for equilibrium. Letter A, in terms of the parameters shown. So, ibig sabihin, gagamitin lang natin dyan yung mga variable. W1, W2, tsaka yung P. Tapos yung letter B naman, set P is equal to 500 pounds and L is equal to 12 feet. So, ayan, gawin natin. So, sa pag-solve ng ganitong problems, isa ulit to sa mga paborito kong pinapalabas kasi puro variable. So, para sa akin kasi, mas naging malalim approach ng pag-apply mo na equilibrium equations kapag puro variable kasi hindi nasisimplify. So, ayan, gawin natin. Syempre, trapezoidal ito. Ang gawin natin, hatiin muna natin into trapezoid, into rectangle and triangle. So, sa paggamit niyan, i-determine muna natin yung mga centroid nito. So, sa rectangle, syempre, ang centroid niyan nasa gitna. So, ito yan. Ito yung centroid ng W1L. So, W1. So, ba't ba W1L? Kasi yung rectangle, di ba, ang magnitude niya is W1. Tapos, yung span niya, nag-a-act sa kabuuan ng tatlong L over 3. So, L yon. So, L. W1, L. So, paano naman yung triangle? So, yung triangle, alam naman natin na mag-act ito dun sa gawin ng L over 3 mula sa apex or 2L over 3 naman mula dun sa mababang part ng triangle natin. So, nandito yan. Tapatan ko lang siguro pa ng yung L over 3 natin. So, ayan. So, ito naman yung magiging 1/2 W2 minus W1 multiplied by L kasi yung L pa rin yung span natin. So, ayan. So, sa pag-compute ng ganyan, mainam na hanapin natin kung saan tayo may mapapala. So, mag-moment muna ako dito sa ito, yung part na yan. Para ang lumitaw lang sa equation ko, yung W1L. Para ang lumitaw lang sa akin, isang variable lang. Kasi kapag dito ako nag-moment sa gitna, ang lilitaw sa equation ko ay W2 tsaka W1, wala pa rin namang silbi yun. So, wala ka rin mako-compute. So, medyo nonsense yung pag-compute natin. Sige, gawin natin. Summation moment about, palitawin ko na 2L over 3. So, ang X natin dito, ito, yung position ng pag-momentan ko, ay yan. So, 2L over 3. Diyan ako mag-moment sa location ng 2L over 3 is equal to 0. So, ano ba mga sama dyan? Yung W1L, W1 multiplied by L. So, ano moment arm niya? Ang moment arm niya ay 2L over 3. So, magiging 2L over 3 minus L over 2. So, saan ba nakuha yon? Una, yung 2L over 3, eto lang nakuha yun. Mula dito hanggang dito, di ba 2L over 3 yan? Kasi dalawang L over 3. Tapos, yung centroid ng W1L natin, di ba gitna yan ng L? So, L over 2. So, bali ang pinapalabas lang natin ay ito. So, yan yung 2L over 3 minus L over 2. So, saan equal yan? Equal yan sa 1/2. Ay, ba't ba may 1/2? Equal yan sa 2P. Ay, mali din. Mali, equal yan sa P. Ano moment arm yan? Kung dito ako nag-moment, ang hinahanap ko ay ito, yung moment arm yan, malinaw na L over 3 lang yan. L over 3. So, canceling ko na agad ito, yung L na to, tsaka yung L sa kabila. So, magiging 2/3 L. 2/3 L minus 1/2 L. So, 1/2. Ang lilitaw ay 1/6. So, magiging WL over 6 equal ito sa P over 3. So, isolating W1 ay equal sa 2P over L. So, yan ay sagot natin. Si W1 ay 2P over L in terms ng P. Ayan.
So, para naman sa W2, pwede tayo mag-summation moment na lang or pwede rin tayo mag-summation forces vertical. So, gamitin ko yung summation force vertical. Summation Fy is equal to 0. So, W1L plus 1 half times W2 minus W1L equal sa P plus 2P. So, yung W1L natin, di ba yung W1 natin, na-compute natin, magiging 2P over L multiplied by L, yung W1 natin, ito yun, di ba? So, plus 1 half times W2 minus 2P over L, kasi yung W1 natin na-solve na nga, multiplied by L equals 3P. So, i-simplify natin. Yung 2P over L multiplied by L ay magiging 2P na lang plus W2 over 2 minus yung 1 half natin pag dinistribute natin magiging P over L tapos yung kapag i-multiply pa natin yung L do sa ito yung part na to, so dagdagan pa natin ito ng L. Tapos yung L naman dito sa part na to, pag dinagdagan ko ng L dito, di ba makakancel lang din? So magiging P na lang equals 3P. So, ayan. W2L over 2 ay equal sa 3P plus P minus 2P. So, W2L over 2 ay equal sa 4 minus 2P is 2P. Tapos, therefore, si W2 natin ay equal sa 4P over L. So, ayan, nasolve na natin si W1 at si W2 in terms ng P. So, yan yung sinabi ng problem. Therefore, yan ay final answer natin. Ito, tsaka ito. Tapos, para sa condition natin na sa letter B, set daw natin na yung P ay 500, yung L ay 12 feet. So, alamin daw natin si W1 tsaka si W2. E de, W1 is equal to 2 multiplied by 500 divided by yung L natin na 12 feet. So, yung W1 natin na equal sa 1,000 divided by 12. So, 250 over 3 magiging 83.333 pound per foot. So, ito naman, yung W2 natin, W2 ay equal sa 4 multiplied by 500 divided by 12 feet equals 2,000 divided by 12 magiging 166.667 pound per foot. At yan na rin yung ating final answer para do sa letter B natin. So, yan.